Okay mga kababayan, magandang araw po sa inyo lahat ha. Itong presentation ni Senador Robin Padilla ay ang sinasabi niya dito mga kababayan, pinagmamalaki niya yung galing siya sa loob ng kulungan. Mukhang parang ang pagkakaintindi ko dito mga kababayan, talagang sinasang-ayunan niya yung mga nabiktima ng drug war mga kababayan. Dahil yung mga napatay daw dito sa drug war mga kababayan ay talagang mga drug addict daw talaga. Sigurado si Senador Robin Padilla dito sa pinagsasabi niya. Hindi na ito presentation ano na to tawag dito sermon. Pinapakita po nila mga kababayan dito, itong senador na to na si Senador Robin Padilla na talagang kampi talaga siya sa drug war. At saka hindi siya senador ng taong bayan. Senador po siya ng drug war. Pakinggan natin mga kababayan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bismillahi wassalatu wassalamu Allah Rasulillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isa pong pagbati ng kapayapaan sa inyong lahat. Unang-una po sa amin pong tagapangulo, Senate Blue Ribbon Committee, Pinunong Minoria Aquilino Coco Pimentel III. Magandang... Akala ko maruya. Sa amin pong Senator Jingoy Estrada. Sa amin pong Majority Leader, Francis Tol Tolentino, Sir. At sa amin pong Deputy Minority Floor Leader, Senator Risa Hontiveros. At siyempre po sa amin pong pinakamatigas na senador, Senator Bato de la Rosa. At sa amin pong malasakit King, Senator Go. At sa lahat po ng mga bisita. At siyempre po sa Iron Man, ang hinahangaan po naming pinakamagaling na Pangulo ng Pilipinas, PRRD. Bilib na bilib siya kay Digong, Umaga po sa inyong lahat. Ako po ay nakikinig sa mga opening statement ng aking mga kasama. Sila po ay mga batikan na senador, mga abogado, mga kilala na po na nagbibigay ng point of view sa legal na usapin. Ang akin pong pahayag ay naratibo ng isang convicted criminal. Ako po ay convicted. Ako po ay nakulong. Ako po ay nabuhay kasama ang mga kriminal sa Bilibid. At kilala ko po ang underworld. Siguro po, maaring sa ibang bagay, mas maraming nalalaman ang aking mga kasamang senador, pero pag pinag-usapan po natin ang mga kriminal dito sa bayan natin, ako po ang magsasabi sa inyo, napakadami na pong kriminal sa atin na walang puso, ang mga halang ang kaluluwa. Napag-usapan po natin ang mga biktima ng sinasabing war on drugs, pero hindi po natin napag-usapan ang mga biktima ng mga durugista. Kung paano pinapatay ang kanilang mga anak, pinapatay ang kanilang mga asawa, pinapatay ang kanilang kapitbahay. Kung paano sinira ng droga ang mga buhay ng mga pamilya ng OFW. Kung paano po sa loob mismo ng Bilibid, kung saan po ako nakulong ng 3 taon at ginawa ko pang pelikula ito. Ang pangalan po ng pelikula, maaari niyo pong panoorin, Hari ng Selda. Dito po ay binunyag ko na sa loob mismo ng Bilibid ay nagluluto ng shabu. 1998 po yun. Kung bibilangin po natin yung taon na yun, hanggang sa dumating ang Iron Man, ilang taon po yun. Ganun po kahaba ang mga panahon na namayani at talagang naghahari ang mga drug pusher sa Bilibid. Alam niyo po, mga mahal kong kababayan, wala po, totoo po. Ang kamatayan ng buhay ng isang tao ay yaan po ay bigay ng Diyos. Yaan po ay kayamanan, yaan po ay regalo sa atin ng Diyos. Pero, mga mahal kong kababayan,
ang ating pong bayan ay nasa bingit ng napakalaking kapahamakan. Kung hindi po tatitindig ang ating kapulisan, kung hindi po tatayo ang ating mga law enforcement, tayo po ay tatalunin ng mga sindikatong nag-ahari na nagluluto na ng mga droga kung saan-saan. Mga mahal kong kababayan, ang datos po ang magsasabi na nung sa panahon ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte, masasabi ko na po na natakot ang mga kriminal. Wala pa po siyang ginagawa. Doon lang sa commercial niya na last Christmas yun na to, natakot na ho ang napakaraming kriminal. Natakot na ho ang napakaraming durugista, napakaraming pusher ang nag-surrender. Wala pong nangyayari. Sa salita lang po yun. Mga mahal kong kababayan, kung sisisi natin lahat ang mga namatay dito sa administrasyon ni Rodrigo Roa Duterte, abay nagkakamali po tayo. Alamin po natin kung ano ang drug underworld, kung ano ang mga drug syndicates. Ako na po nagsasabi sa inyo, regular na po ito tuwing magpapalit ang administrasyon, naglilinis ang mga sindikato. Magkakaroon talaga ng maraming mamamatay dahil naglilinis para pagpasok ng bagong administrasyon, yung kanilang mga alagang, mga kriminal, mga alagang, mga pusher, mga tapos na. Sana po, sa usapin na ito, maging realistic po tayo, mga mahal kong kababayan. Kung kailan ba natin na ibalik sa mga kababayan natin ang kalsada. Nung panahon na yon, nagiinuman sa tabi, nakahubad, ang mga babae, hindi makapaglakad, hindi ka makapaglakad ng may cellphone ka, agawin ng cellphone mo, loob ng bahay mo, papasukin ka. Mga kababayan naman, huwag naman nating haluan ng politika ito. May mga bagay dito sa mundo na kailangan maging realidad tayo. Buong mundo, problema ang droga. Kung walang tatayo para lumaban dito, paano na ang kinabukasan ng mga anak natin? Paano na ang kinabukasan ng bayan natin? Ganun ba? Ganun pala yun. Tuloy natin. Kaya sana po ang hinihiling ko sa lahat dito sa pagdinig na ito, iwasan ng politika at tingnan po natin kung saan talaga tayo tutungo ang bayan natin. Mga kababayan, lubog na po tayo sa utang, lubog pa tayo sa tubig, pati ba naman sa ganito, lubog pa rin tayo. Yun lamang po, maraming salamat po. Okay mga kababayan, yan po yung simpleng banat ni Robin Padilla dito sa administrasyon. Lubog daw tayo sa baha. Simpleng banat niya po yan na isiningit niya mga kababayan. Alam nyo, sa mga sinabi ni Senador Robin Padilla, sang-ayon ako doon na naglilinis yung mga sindikato. Sang-ayon ako doon. Totoo naman talaga yan na naglilinis yung mga sindikato. Kaya lang, ang hindi maganda, yan ang hindi nyo kayang imbestigahan. Yung mga sindikato na yan. Bakit? Takot kayo lahat mga politiko dyan sa sindikato na yan. Yan ang totoo dyan. Di ba? Bakit hindi nyo imbestigahan yung mga sindikato na yan? Yeah, kung talagang may patunay na sila ang pumapatay dyan. Diba? Imbis na ngumawa kayo nung ngumawa, kayo mga politiko na kayo naman dapat ang kinakatakutan ng mga sindikato na yan. Di ba? Puro lang kayo dada. Wala kayo sa gawa. Alam nyo naman pala na mga sindikato ang gumagawa niyan. Bakit hindi nyo yan ang imbestigahan nyo? Di ba? Kung totoong, may katotohanan naman talaga na mga sindikato naglilinis dyan. Pinapatay nila yung kanilang mga bata para hindi kumanta, para hindi sila ikanta. Ganun naman yun talaga yan. Kaya lang,
sana, kung alam nyo yun na ganyan, may kapangyarihan naman kayo para ipatawag yung mga sindikato na yan, o bakit hindi nyo kayang gawin? Di ba? Ikaw, Senador Robin Padilla, alam mo pala yan eh. Ba't hindi mo ipatawag yan? Paimbestigahan itong mga sindikato na to. Kung talaga bang sila ang nagpapatay dito sa kanilang mga tauhan. Di ba? Dapat yan ang unang yung gawin. Di ba? Di ba? Ang hindi kasi maganda dito mga kababayan, ako wala akong problema sa mga namamatay na mga talagang nanlaban. Tama lang naman talaga yan kahit sa akin mangyari yan. Kung alam ko kung babanatan na ako, edi talagang sabayan na lang, di ba? Ganun lang naman na, kahit makaganti ka man lang isa. Malay mo mapuruhan mo sa ulo, di ba? Kung naninirador nga ako ng manok sa probinsya namin, tirador lang gamit ko, tinatamaan ko pa sa ulo kapag tinamaan mo ng isang manok sa ulo habang naglalakad tinitirador ko, ganyan ang panghuli namin sa manok namin sa probinsya na may ilap. Kahit naglalakad yan, titiradorin ko yan, sa ulo tinatamahan, tapos na, ulam na. Diba? Ang point ko dito mga kababayan, kung ang pag-uusapan ay mga kriminal, wala tayong pag-uusapan dyan. Kaya lang naman ayaw ko sa patayan, itong mga inosente na to. Yung mga inosente ang mga nadadamay. Diba? Kasi ayaw nyo imbestigan yung mga sindikato na yan. Diba? Takot kasi kayo mga politiko kasi nababayaran kayo ng mga sindikato. Yun. Diba? Yan ang totoo dyan. Takot kayo sa mga sindikato. Bakit? Natatapalan kasi kayo lahat. Diba? Kung talagang meron kayong mga bayag na ipatawag itong mga sindikato na to, total alam naman niya yan Alam nyo naman yan sinasabi na nga ni Robin Padilla, Senador Robin Padilla. Di ba? Sinasabi mo na alam mo naglilinis yung mga sindikato. Ba't hindi mo ipatawag? Bakit pinatay nila itong mga taong ito? Di ba? Ano lang kasimple yan Pero bakit mo idadama yung paglubog ng Pilipinas natin sa baha? So kasalanan ba ng administrasyon na to kung bakit bumagyo? Ganun ba ang pananaw mo, Senador Robin Padilla? Mali ka naman yata, Senador. Kung mag-imbestiga, alam mo, Senador Robin Padilla, ikaw lang ang bukod tanging nagsabi ng ganyan na naisingit mo pa yung lubog sa baha. Naisingit mo pa talaga yan. Samantala yung mga kakampi mo dyan, mga senador, never nila nabanggit yung paglubog sa baha. Ikaw, naisingit mo pa talaga. Parang sinisisi mo dito yung administrasyon na lumubog sa baha. Diba? Ikaw na yung magaling. Ikaw na yung magaling, ikaw na yung hindi nga namin sinasabi dito na hindi pa nag-umpisa yung hearing. Pinapalabas mo na sa sarili mo na senador ka ng drug war senador ka ng Duterte na to. Samantala binuto ka, number 1 ka sa Senado, binuto ka ng buong Pilipino. Lahat naman na bumuto sa'yo hindi naman mga Duterte. Hindi mo ba naisip yun Senador Robin Padilla? Ba, hindi mo naisip yun. Kasi sarado ang utak mo. Diba? Ang gusto mo lang talaga makabatikos lang. Diba? Naisingit mo pa talaga yung lubog sa baha.